Hello mga sukeks! Good morning! For today's video, gagawa tayo ng mahjong cake. Honestly, hindi ko talaga alam nung sinend ni ma'am yung sample design. Sabi ko, ano po kayang theme ito ma'am? Yung design kasi mga sukeks ay hindi ko maintindihan. It's either Chinese or Japanese ata yung nakasulat. Nung na-mention ni ma'am na mahjong daw, so doon na-gets ko na mahjong theme nga yung ipapagawa niya. Anyway, makikita nyo naman yung final output natin later. So dito muna tayo sa pag-assemble ng cake. So ayan, nakikita nyo naman kung anong shape ang ating cake for today's video. Based sa design na sinend ni client, ito yung gusto niyang ipagawa. At first, nag-send siya ng round cakes na inspo, pero ito talaga yung napagkasunduan namin. Medyo hesitant kasi si ma'am doon sa mga round cakes kasi full fondant talaga yun mga cakes. And sobrang dami niya talagang details, halos punong-puno. Same din dito sa inspo nitong rectangular cake na to, fondant din siya. Pero ang sabi ni ma'am, siguro ay medyo hindi pasok sa budget kapag full fondant. Kaya sabi niya kung okay lang daw na gawing icing. So kaya naman ginawa natin ng paraan. Anyway, sa mga client po na minsan nagtatanong po talaga kami kung magkano yung budget, sana ay hindi po kayo na-o-offend. Kasi humihingi lang po kami ng idea na kung anong pwedeng maisuggest sa inyong design or sizes ng cake. Kung sa size naman, kung pwede bang liitan namin para pasok pa din sa budget, or kung babawasan, kung sobrang daming details, pwede namang bawasan para pasok pa din doon sa budget na kaya nyo. Malimit ganito kasi yung nai-encounter ko, di ba nag-inquire si client. Magtatanong kung how much daw yung 2-tier, yung money cake, mga ganyan. Tapos syempre, sasabihin mo yung presyo mo, yung rate mo. And then kapag sinabi mo na yung presyo mo, minsan or madalas ay hindi na nagre-reply si customer. So ako, minsan nagpa-follow up ako sa kanila na magkano po ba ang budget ma'am? Or magkano po ba ang budget sir? Ganon. And that way, sa part ko bilang isang baker ay pwede kong maisuggest or kung ano lang yung pwedeng pasok sa budget niya. Kahit papaano ay magawan ko ng paraan. And syempre, gusto naman natin na maka-order sila sa atin. Alam nyo kasi mga sukeks, ako naniniwala ako na once na nag-inquire sa'yo yung isang customer, ibig sabihin, nagkaroon siya ng interest na umorder sa'yo. It's either nakita niya yung page mo, nagandahan siya sa mga creations mo. Alam mo yon, meaning ikaw yung first choice niya na orderan, ganun. Kaya tulad ni ma'am, sa umorder ng cake na to, ay natutuwa talaga ako kasi hindi siya nahiyang sabihin kung magkano lang yung budget niya, but nakikooperate pa siya sa akin para magawa ng paraan yung order niya. By the way, eto na pala yung ating cake, mga cakes. O diba, parang fondant lang siya. So, ang ginamit nating fondant dyan ay EMF, and ang ating frosting ay pangmalakasang whip it. At ayan nga, meron din pala siyang kasamang 6 pieces na cupcakes and fondant toppers. Anyway, gusto ko lang din pala i-shoutout si Miss Joycelyn sa pag-recommend sa akin sa kanyang kumare na sa akin umorder. Thank you so much po Miss Maricel sa pag-order. Ayun lang mga cakes for today. Thank you so much for watching. Bye!